Hey guys, welcome to my channel. So, a few weeks ago, nagkaroon ng second assassination attempt kay former President Donald Trump. And pag-uusapan natin yung barrel na ginamit or gagamitin sana nung shooter, no? So, which is an SKS. It's a 7.62 by 39 rifle. Makita nyo dito, palakihin natin. By the way, ito yung supposed to be shooter, Ryan Ruth. Okay, Democrat yan, kahit bago-baguhin nila yung kwento, no? Anyway, tingnan natin ko. Yan, ito kasi ang gusto ko, mag-focus tayo dito sa rifle. Okay? So, ito yung 7.62 by 39. Looking at the rifle, it is almost similar to my SKS. Meaning, in-upgrade niya yung stock nito para mag-accept, sorry, naging Bisaya ako, mag-accept ng magazine, no? So, naging magazine fed siya. Kasi, yung original na SKS, either Norinco or Russian or Yugoslavian, built-in magazine. Tapos, ang pag-load ng magazine, ng bala, is from the top. Yan, dito sa top. Pero since in-upgrade mo na nga, like yun sa akin, ito, ang pinagkaiba niya sa AK Mag, ito yung tinatawag na duck build, yung nguso daw ng duck. Meron siyang mahabang ganito, ang tawag diyan duck build magazine. Okay? So, hindi compatible ang mga AK magazine, although parehas sila ng bala, 7.62 by 39. Okay? Looking at this picture, nagbabasa ako ng mga comments, no? Lalo na dito sa US. Pinagtatawanan nila tong rifle na to and sabi nila, oh, it might not even hit 100 yards. Kasi nga, nakita nila, naka-tape. Electrical tape, yan, dalawa. Naka-electrical tape. So, bigla may pumasok sa isip ko, no? It's actually the opposite, guys. So, ang tingin nila dun sa shooter, supposed to be shooter, walang alam sa barel, mahina yung ginamit na barel. Kasi ang 7.62 by 39, ang effective range niyan is around 300 yards. Deadly yan sa 100 yards. Kasi malaki yung caliber, no? Ito yung caliber niya, 7.62 by 39. Ang 5.56 up to 400 yards. No, baka sabihin nyo, sir, kaya namin yan ng 500, 600. Pero hindi yan yung usual na capability ng round, no? Pwede ka magpasadya or mag-load ka ng special ammo. Pero usually yung mga off-the-shelf na bala, 400 yards ang standard. Okay? So, ang SKS at AK, 300 yards. Bakit? Kasi mas mataba yung bala nito. So, yung ballistics, mas madali siyang bumagsak, no? Hindi siya ganun ka straight. Kaya nga hindi talaga siya ginagamit for long range shooting, okay? Kasi mataba yung bala niya, no? Syempre, pag mataba or malaki yung bala mo, maapektuhan ng gravity yan. Okay? So hindi siya ganun ka straight. Pero yun nga, no? 300 yards kaya niya yan. Ano pa ba? Teka lang, bumababa yung tripod ko. Okay, so yung naisip ko, kaya sabi ko, okay, gawan ko na ng video to habang fresh pa sa isip ko. It's the opposite, guys, lalong-lalo na sa mga tao na basta lang nagko-comment pero wala naman silang alam and wala silang ganitong barel. Okay, bakit ko nasabi yan? Mamaya, babalikan muna natin. Tignan natin si Charles ng Philippine Ricochet Line. Noong nandito siya, ginawa niya ng review yung SKS ko. So, yan po ang aking SKS. Ay, sayang. Sana pala. Ay, hindi. Yan. Ganyan ko na lang. Yan po yung aking SKS. So, kita niyo yung setup ko. Pinalitan ko ng top ko stock para accept ako ng magazine. Okay? Kasi, yan nga, nung binasa ko yung mga comments ng video ni Charles, meron Amerikano yun nambabash na tatagaluhin ko na lang kung yung kaibigan mo yung ginastos niya diyan sa iba niya na lang ginastos, baka mas naging accurate pa, which is
nakakapikon kasi yung mga ganong comment, ibig sabihin wala siyang alam sa ganitong barel. Malamang wala siyang SKS. Pero I did my research, I did my trial and error bago ko dumating sa ganitong setup. Ano yun? Kasi usually, yung SKS, para malagyan mo siya ng scope, ang scope area niyan, scope mount area niyan, nandito sa dust cover. Andito lang sa dust cover yung rail niya, yung Picatinny rail niya. Okay? So, anong problema diyan? Ang problema niyan, pag atras abante ng bolt, gumagalaw din yung dust cover mo. Kaya, similar with the AK. Kung may AK kayo, alam niyo yan eh. Kaya hindi naglalagay ng scope ng red dot sa dust cover. Kasi gumagalaw yan eh. Nakakalog yan eh. So, yung una kong dust cover na mount, na merong Picatinny rail, hindi siya accurate, galaw ng galaw. So, tinapon ko. Ibig sabihin, hindi ko na nga alam kung nasaan eh. Tapos bumili ako ng isa pa, mas masikip. Sabi ko, okay na siguro, mas masikip. Hindi pa rin. And then I went with this setup. So, ito yung dust cover. Tapos yung mount niya dito sa kabilang dulo and then dito sa rear sight. Naka-pin din yan, naka-pin. Kaya solid mount yan, solid. Okay? So, pag ganyan ang setup mo at may scope ka sa ibabaw, hindi ka na pwedeng mag-load dito. No? Kaya yun sa nagko-comment kay Charles na Amerikano, nababa ko daw yung ano. Ibig sabihin, hindi ko alam ano yung counterpart na word. Parang binaboy ko yung SKS. Parang ganun ang dating. Okay? Pero hindi ako nakatest, no? Sabi ko, hindi ako pwedeng maglagay ng scope tapos yung stock pa rin niya na kahoy. Otherwise, dito ako maglo-load. Nakaharang na yung stock, yung scope ko. Kaya hindi totoo yung sinabi niya na mas accurate yan kung hindi ko pinakailaman. That is not true. Bakit? Si Charles mismo ang magpapatunay, no? Kaya tuwan-tuwa si Charles sa SKS kasi nagulat siya. 50 rounds, bullseye agad, first shot niya. Ako rin nagulat. Sabi ng iba, sir, syempre, kung naka-zero yan. Well, ang problema kasi, ganito, 7 years or 10 years na yata yan nasa gun safe ko na hindi ko ginagalaw. Hindi gumalaw ang zero. Kaya ako nagulat. Kasi, siniro mo 7 years ago, zero pa rin hanggang ngayon. Nakakatuwa lang. Okay? Kasi alam nyo ba yun, minsan pagka nakatayo lang yung baril mo, minsan pagka hindi maganda yung scope mo, yung reticle gumagalaw eh. Kaya kailangan i-zero mo uli. Or yung mount mismo gumagalaw, i-zero mo uli. Anyway, so gano'n, no? Watch out lang yung mga tao basta nagko-comment pero wala namang alam or wala sila niyan. Kaya hindi ako nakatest, sumagot ako sa kanya. Sabi ko kung if I did not do that, if I did not change the stock, I will not be able to put the scope. Kasi dito ang lagay, top loading ang original na SKS eh. Kaya it complemented each other, yung scope at saka yung stock. So, yun lang explain ko, no? And, kaya nga sabi ko, magpapatunay si Charles ng accuracy ng SKS. And regarding sa shooting namin last time, ito, nag-shooting kami ni Charles, no? Tuwa nga siya talaga dyan sa, Tapos, by the way, ang SKS or 7.62x39 round, mahal daw sa Pilipinas. Kaya, kada putong ni Charles nagkukwenta siya. Sabi ko, ayan, yan yung magazine niya. Duck Build. May parang nguso ng pato. May pahaba. Doon nag-a-anchor eh. So, ayan isa sa pinagkaiba niya sa AK, yung magazine. Yung bala pareha, 7.62x39. Pero yung magazine, magkaiba. Hindi sila interchangeable. So, ito yung SKS ko. Kita nyo yung mount, no? Nakapin yan dito sa dulo and then nakapin dito and then nakapin dun sa kabilang dulo. Tapos, ito yung dust cover niya nasa loob. So, hindi siya nakakabit sa dust cover. Okay, binigay ko na kay Charles yung yan, yung nag-shooting kami dito. Tuntua siya eh. Ito. Yan. Kita nyo yung setup ko, guys, no? Kita nyo, nakapin ako dito, nakapin din sa dulo.
And 7.62 by 39 yan. Naglagay ako ng muzzle brake. Bipod, optional yan eh. Para sabi ko, kaso, mukha kasi siyang RPK pag nakatupi eh. RPK. Yan, nakita nyo yung RPK sa Counter-Strike. And by the way, hindi ko na tinuruan si Charles dito, no, paano mag-rifle shooting. Kasi gusto ko lang siya mag-enjoy at that time. Gusto ko lang siya mag-enjoy. Pero kung magra-rifle shooting kayo, ang ina-advise nila is 3 points of contact. So, dapat hindi niya na hinawakan to. Pero it's okay. Naka-bullseye pa rin siya. Lagyan natin konti sound. So, ito po yung setup ng SKS ko. Bullseye daw, tuwa siya. Anyway, so yan po, yan yung aking SKS. Ano pa ba yung papakita ko? Anyway, ayan, yung SKS, nag-review din kami na nandito na kami sa bahay. Yan nga, mukha siyang RPK pagka nakatupi yung bipod, pero dapat yung RPK yata nakaharap papunta doon. Anyway, pwede naman balik rin yan eh. Balik tayo doon sa ginamit kay Trump, or gagamitin sana kay Trump, no? Na ni Ruth, ROUTH, yung supposed to be shooter, na naka-tape yung electric tape. Naka-electric tape yung Ay, by the way, bago ko ituloy, papakita ko pala tong basyo. Nung umuwi kami ni Charles, nanghiram siya sa akin ng pentel pen, marker. Sabi ko, para saan? Nagsulat si Charles. Ito yung basyo niya. Ito yung naka-bullseye niya, yung first shot niya. Kaya very memorable. No? Parang napaka-special nito kay Charles. He's just sad na hindi niya madala para hindi siya ma-hassle sa airport. Pero sabi ko, okay, sasama ko na lang sa video ko. Pinirmahan niya to, tapos nilagyan niya ng date eh. 7/8/2024. No? Nilagyan niya ng date. Tapos pinirmahan niya. Okay, lalagay ko na lang dito sa internet para habang buhay mapapanood ni Charles to. Yan. Yan. Napaka importante sa kanya ng basyo. Anyway, balik tayo dito. So, contrary to what others were saying na hindi accurate yung barrel kasi feeling nila bara-bara lang yung design, nilagyan pa ng electrical tape. Ngayon, para may pumasok sa isip ko na I think this guy know what he's doing. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya na hindi magiging accurate pag gumagalaw yung scope mount. Zinuzoom ko nga, hindi ko alam kung saan pero parang maganda rin yung niya yung mounting system niya kasi may mount siya dito sa dulo. So, and malamang nakamount din yan dito sa likod. Mukhang hawig sa setup ko. Kaya wag niyo mamaliitin basta dahil nakakita kayo ng electrical tape ha. He knows, sa akin, parang na-alarm ako, kinilabutan niya ako, alam niya yung ginagawa niya, hindi ito yung basta lang, no? Kumuha lang ng barrel, tas tinipan niya, hindi, alam niya yan, malamang pinractice niya to sa range, alam niya yung groupings niya, no? Kaya wag niyong mamalitin just because nakita kayo ng electrical tape, kasi being an SKS owner like me, parang in-address niya yung issue ng ng galaw ng scope or ng optic. Kaya pero siguro tinape niya lang yan, hindi niya ginawa na maganda kasi alam niya mahuhuli naman siya or itatapon niya yan after niya imputok eh. Kailangan niya lang ng 1 to 2 shots eh. Baka nga 1 shot lang kailangan niya eh. 'Di ba? Yun naman gagamitin niya sa assassination, 'di ba? 1 shot lang naman or 2 shots. 'Di ba? And malaking round ang 7.62 by 39, no? 1 shot lang pagka deadly yan. Pagka tinamaan ka sa body or sa internal organs, deadly yan. Okay? So, yan guys, no? Advice ko lang sa inyo, huwag kayong basta agad magbabash hanggat hindi nyo nalalaman, lalong-lalo na yung specs katulad nito. Hindi ko lang naman sinasabihan mga Pinoy, no? Pati nga yung mga Amerikano na nandito eh. I'm sure wala silang SKS.
Kaya nung nakita nila, basahin nyo na lang yung mga comments sa video ni Charles. Nag-comment ako doon, hindi ako nakatiis eh. Amerikano yan eh. Na malamang nagpa-follow yun kay Charles. Malamang wala siyang SKS. And just because nakita mo na naka-electrical tape, kala mo ano lang to, contraption na naisip lang basta. Ako parang kinilabutan ako eh. Sabi ko, I think this guy know what he's doing. Nagdagdag siya ng additional support para hindi gumalaw yung yung scope. So, yan po guys ang SKS. Plus, wag niyo mamaliitin yung round, no? Although maximum nito is 300 yards, napaka-deadly naman ito pag tinamaan ka kasi mas malaki yung projectile niya as compared sa 5.56 or 2.23. Okay, ito yung basyo ni Charles. Anyway, guys, no? Yan, tatapusin ko na yung vlog na to. Yan. Tuwan-tuwa si Charles sa SKS na yan nung naka-bullseye siya. By the way, no, performance ng SKS, I was also surprised kasi yung mga barrel ko hindi ko naman gano'n lahat na ipuputok palagi kasi madami akong barrel. Kaya nung pinutok namin to, nagulat din ako sa accuracy. Kaya nitong mag same hole sa 50 yards. Kaya niya talaga kung gugustuhin mo or kung maganda yung breathing mo, maganda yung yung pagkalabit mo sa trigger. Si Charles parang, I don't know, first time or second time niya pumutok ng 7.62 by 30. Second time yata, sabi niya, AK yata yung dati niya na iputok. Tsaka malamang hindi yun naka-scope. And I think nakadagdag din yung kinabit kong muzzle brake dito. Clamp on muzzle brake kasi nababawasan talaga yung recoil. I'm a big fan of muzzle brakes. So ito yung supposed to be shooter ni Trump. And ito yung aking SKS setup. So kita nyo almost similar. Ito yung sa kanya. Malamang Monte Carlo stock yata ang tawag dito. No? Sa akin, top ko, nakalimutan ko na yung tawag nila dito. Anyway, yan lang po guys, no? Regarding sa barrel na ginamit nung second assassination attempt kay Donald Trump, no? May personal knowledge po ako diyan. Maski si Charles, nakaputok din siya ng SKS, no? And I think isa na yan sa paborito niyang rifle, no? Aside from accurate, robust, reliable, bihira na kasi ang SKS. So, konti na lang talaga ang pwede magsabi na meron sila or nakaputok sila. Kaya, very proud owner. So, that's it guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to at yung na-share ko sa inyo, no? And sa mga gun enthusiasts na katulad ko, please click like and subscribe para mas makagawa pa ako ng mas maraming video. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye. Ito yung basyo mo, Charles. Permado niya yan. Ayan.